Chapter 154 It's My Lucky Day. Sa isang malawak na clearing, tanaw sa di kalayuan ng matayog na Great Tower habang banayad na umiihip ang hangin sa paligid. Humarap si Light kay Princess Lilith at magalang na nagbigay ng anunsyo. Your Highness, sisimulan na natin ang ikalawang araw ng inyong leveling training. Dalawa naman ang tutulong sa inyo ngayon. Kasabay ng formal na pagpapakilala, lumapit ang dalawang bagong kasamahan. Sina Gold at Nemumo. Nagpatuloy si Light sa pagpapaliwanag ng plano kay Princess Lilith. Sila ay mga miyembro ng Black Moth League, ang grupong magbabantay sa inyo sa summit. Magandang pagkakataon na rin ito para makilala ninyo sila. Magalang na inilagay ni Princess Lilith ang kanyang kamay sa dibdib at ngumiti. Sir Gold, Lady Nemumo, ikinagagalak kong makilala kayo. Bahagyang yumuko si Nemumo at mahina hong sumagot. Hindi ninyo kailangang maging formal sa amin. Ako si Nemumo, ang UR Assassin's Blade. Ikinagagalak ko rin kayong makilala. Ipinag-cross ni Gold ang kanyang malalaking braso na nababalutan ng baluti at nagsalita ng may matatag na kumpiyansa. Hanggang sa pagpapakilala na lang ang pormalen. Pagdating sa leveling at sa pagbabantay sa inyo, ipaubaya nyo lang ang lahat sa amin at kay my lord. Siguradong magiging maayos ang lahat. Masiglang tumango si Princess Lilith at magalang na yumuko. Naiintindihan ko. Ikinagagalak ko kayong makilala. Ngunit agad siyang sinaway ni Nemumo. Dapat ay magpakita kayo ng nararapat na paggalang kay Princess Lilith. Napangiti si Light bago ibinalik ang usapan sa kanilang pakay. Kung ganoon, simulan na natin. Isa na namang halimaw ang bumagsak sa lupa. Napabuntong hininga si Princess Lilith habang tinitingnan ang kanyang status panel. Hindi pa rin tumataas. Inayos ni Gold ang pagkakahawak sa kanyang sandata at kalmadong nagsalita. Mukhang kulang pa rin. Sige lang, magpatuloy tayo sa pangangaso. Napapagod ka na ba? Mahigpit na hinawakan ni Princess Lilith ang kanyang espada at agad na umiling. Hindi. Ayos lang ako. Mula sa di kalayuan, tahimik na pinagmamasdan ni Nemumo at ni Light ang kanyang pag-unlad. Mukhang hindi pa rin siya makalagpas sa level 100. Napahawak si Light sa kanyang baba habang inaalala ang sarili niyang naging karanasan. Noong ako rin, mas marami ang EXP na kinailangan ko para maabot ang level 100 kaysa sa inaasahan ni May. Kung puro surface monsters lang ang lalabanan ni Princess Lilith, mukhang matatagalan pa bago siya umabot sa level 100. Sumagi sa isip niya ang napakalalakas at nakakatakot na mga halimaw na maaaring gamitin para mas mapabilis ang leveling. Kung magagamit lang namin ang Kuchamar Summon, siguradong bibilis ang lahat. Pero dahil wala pang level 1000 si Princess Lilith, baka sa presensya pa lang ng mga halimaw na iyon ay himatayin na siya sa takot. Hindi ko pwedeng ilagay siya sa ganoong panganib. Habang pinagmamasdan sina Gold at Princess Lilith na patuloy na nakikipaglaban sa isang dambuhalang halimaw, napakamot na lang si Light sa ulo. Ano kaya ang pwede nating gawin? Matapos ang pansamantalang pahinga sa kanilang training, bahagyang yumuko si Princess Lilith sa mesa at nagsalita. May gusto sana akong hilingin. Hindi naman ito tungkol sa leveling. Bahagyang ngumiti si Light at tumingin sa kanya. Sige po. Ano po yun? Huminga ng malalim si Princess Lilith bago sumagot ng may seryosong tono. Gusto kong makita kung kumusta na ang kalagayan sa Tower City. Bahagyang natigilan si Light sa kanyang narinig. Ibig ninyong sabihin, gusto ninyo na namang magsagawa ng inspection? Habang nakatanaw sa direksyon ng Tower City, tahimik na ibinahagi ni Princess Lilith ang kanyang iniisip. Sa pagkakaalam ko, biglang lumaki ang populasyon ng Tower City pagkatapos ng ultimate subjugation of the Beastfolk. Kaya gusto kong makita kung ano na ang mga pagbabagong nangyari roon. Pagkatapos ay muling tumingin si Lilith kay Light, bakas sa kanyang mga mata ang taimtim na determinasyon. Hindi ko gustong magsagawa ng isa na namang royal inspection. Bilang isang tao, at hindi bilang isang prinsesa. Gusto kong makita mismo kung paano umunlad ang lungsod at kung paano namumuhay ang mga taong nakatira roon. Tumango si Light habang humihigop ng isa pang lagok ng tsaa, tanda ng kanyang pag-unawa. Ah, ganoon pala. Sige, mamaya ay maghahanda ako ng paraan para maipasiyal ko kayo sa Tower City. Napangiti si Princess Lilith, halatang gamaan ang kanyang pakiramdam. Maraming salamat, Lord Light. At salamat din sa palagi ninyong pagbibigay daan sa mga personal kong hiling. Ngumiti rin si Light bilang tugon. Walang anuman. Bilang prinsesa ng Human Kingdom, natural lang na gusto ninyong malaman ang kalagayan ng mga tao. Kung ganoon, balik na tayo sa pag-level up ninyo? Masiglang tumango si Princess Lilith. Yes. Kasabay ng pagsikat ng araw sa Tower City, dahan-daang naupo si Shirika sa kanyang kama habang kinukusot ang kanyang inaantok na mga mata. Nanatili siyang nakatulala ng ilang sandali, hindi maipaliwanag ang mabigat na pakiramdam sa kanyang dibdib. Anong nangyayari?
Pakiramdam ko, parang nanaginip ako ng sobrang sama. Pero wala akong maalala. Bigla siyang kinilabutan na para bang may naiwang kakaibang alaala sa kanyang isipan. Parang, may mabangis na halimaw na lumapit sa akin habang natutulog ako. Agad niyang iniling ang ulo upang alisin ang kakaibang pakiramdam saka bumangon mula sa kama. Maghihilamos muna ako. Sa sandaling iyon, may narinig siyang boses sa labas. Paglingon ni Mickey, sinalubong niya si Shirika ng isang napakaliwanag ng ngiti. Good morning, Shirika. Napakurap si Shirika, halatang nagulat sa sobrang sigla ng pagbati ni Mickey. Good morning, Mickey. Ang aga mo namang nagising. Masiglang itinaas ni Mickey ang kanyang kamay at ngumiti ng todo. Gusto kitang ipaghanda ng masarap na breakfast. Bilang pasasalamat sa paglibot mo sa akin kahapon. Kaya maaga akong bumangon. Napangiti si Shirika, halatang natuwa sa kanyang narinig. Talaga, salamat. Magkatabing naupo sina Shirika at Mickey sa maliit na hapagkainan. Napangiti si Shirika at nagbigay ng mungkahi. Alam mo, bakit hindi na lang tayo sabay magluto? Masiglang tumango si Mickey. Sure, gusto ko yan. Makalipas ang ilang sandali, sa ibaba ng gusali, sa loob ng kanilang tindahan, nakasuot na ng apron ang dalawang dalaga. Napapalibutan sila ng mga estante at mga kaong naghihintay na mapuno ng paninda. Humarap si Shirika kay Mickey habang naghahanda silang buksan ang tindahan. Sige, simulan na nating ihanda ang shop. Ngayon, tuturuan muna kita ng lahat ng dapat gawin para makita mo ang buong proseso. Simula bukas, saka na natin hahatiin ang mga trabaho. Masiglang tumango si Mickey. Okay. Agad na nagtrabaho ang dalawa, nagwalis ng sahig at inayos ang harapan ng tindahan upang may handa ito sa pagbubukas. Habang inaayos ang mga bagong paninda, lumuhad si Mickey sa tabi ng isang kahon at pinulot ang isang makinis na parihabang bagay. Hey, Shirika, sabon ba to? Lumingon si Shirika at masiglang tumango. Yep, tama ka. Isa yan sa mga pinakamabenta naming produkto. Tiningnan ni Mickey ang price tag at bahagyang napakunot ang noo. Ang mahal kaya ng sabon sa ibang mga syudad. Sigurado ka bang tama ang presyong to? Wala pa nga sa kalahati ng karaniwang presyo. Napangiti si Shirika habang itinataas ang hawak niyang ledger. Huwag kang mag-alala, hindi kasi tulad ng ibang lugar ang sabon namin. Ang mga Fairy Maid mismo ang nagbebenta nito sa amin sa wholesale price, kaya kahit ganito kamura, kumikita pa rin ang shop. Nagulat si Mickey sa kanyang narinig. Ang Fairy Maids? Masiglang tumango si Shirika. Yep, tutal, kapag regular na naghuhugas ng kamay gamit ang sabon ang mga tao. Mas maliit ang tsansang magkasakit sila. Itinaas ni Shirika ang hawak na sabon habang nakangiting nagpapaliwanag. Kaya para matulungan tayong manatiling malusog, ibinebenta ito ng mga Fairy Maid sa murang halaga. Dahil mura na at nakakatulong pang makaiwas sa sakit, isa ito sa mga pinakasikat naming paninda. Unti-unting tumango si Mickey habang naiintindihan ang paliwanag. Habang ibinababa ni Mickey ang isang kahon ng paninda sa counter, nagpatuloy si Shirika. May isa pang dahilan kung bakit mabente ito. Madalas ding gamitin ng mga Fairy Maid ang sabon na ito. At sila rin mismo ang nagde-deliver nito sa mga tindahan. Itinaas ni Shirika ang hawak na sabon habang masayang ipinapaliwanag kung bakit ito kilala sa buong lungsod. Kaya bilang pasasalamat ng mga tao, tinatawag nila itong Fairy Maid Soap. Unti-unting tumango si Mickey. Ganoon pala. Biglang bumukas ang pintuan ng tindahan. Nagkatinginan sina Shirika at Mickey, saka sabay na lumingon sa may entrada. Akala ni Shirika ay may maagang customer, kaya agad siyang magalang na nagsalita. Paumanhin po, pero hindi pa kami bukas. Pwede po bang maghintay muna kayo sa labas ng kaunti? Ngunit isang malamig at kalmadong boses ang agad na sumagot mula sa pintuan. Hindi kami narito para mamili. Paglingon nila sa pintuan, bumungad si Gold, walang kahirap-hirap na buhat ang isang napakalaking kaong kahoy. Dinala namin ang mga in-order ninyong paninda. Nanlaki ang mga mata ni Mickey sa matinding pagkabigla nang makilala niya ang matipunong lalaking nakatayo sa harap nila. Hindi niya inaasahang makakaharap niya ito rito, at sa isang iglap, naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Masayang kumaway si Shirika nang makilala agad ang dumating. Sir Gold. Pasensya na po sa hindi pagkakaintindihan. Ngunit nanigas si Mickey sa kinatatayuan niya. Hindi si Gold ang dahilan. Dahan-daang lumipat ang tingin niya sa taong nakatayo sa tabi nito. Teka, sa isang iglap, kinabahan si Mickey nang makita pa ang ibang kasama ni Gold. Napako ang tingin ni Mickey kina Umo, Light, at Princess Lilith na magkakatabing naglalakad papasok ng shop habang may kanya-kanyang bit-bit na mga kahon ng paninda. At biglang, 3 cutie pa ang dumating. Sa isang iglap, halos magliyab sa sobrang excitement ang kanyang isip.
Pilit niyang pinanatiling kalmado ang kanyang mukha, pero sa loob-loob niya ay halos hindi na siya mapakali. Ito na siguro ang pinakaswerteng araw ko.